Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang resulta ng tatlong surveys. SWS, Pulse Asia, and Publicus Asia. Makikita natin yung trust rating. PBBM, BP Sara, and Martin Romualdez. Compare natin sino ang panalo sa kanila. Okay. Ito, nakaka-encourage despite sa tuloy-tuloy nga demolition job nila kay BP Sara. Sa tatlong surveys na ito, panalong-panalo pa rin si BP Sara. Siya pa rin ang may pinakamataas na trust and approval rating. Natiling matatag ang ating BP Sara. Okay, unahin natin dito sa... Okay, itong tatlo SWS, Pulse Asia, and Publicus Asia. Ito yung tatlong survey groups na pinagtitiwalaan ko. Yung ibang survey groups, question mark na para sa akin. Hindi ko na lang banggitin. Basta itong tatlo. Basta sila ang naglabas. Talagang maniniwala ko. Okay, so, ang pinaka-latest na lumabas, SWS. Tapos basta nauna yung Publicus na naglabas ng resulta, sumunod Pulse Asia, SWS. Puros fourth quarter survey to. Fourth quarter of 2024. Okay, SWS naglabas ng resulta, trust rating pa lang ni PBBM at BP Sara ang inilabas. Inunti-unti nila, wala pa sina Speaker Romualdez at siguro sobrang baba ang kay Speaker, baka hindi na pinalabas. Okay. Ang trust rating ni PBBM for fourth quarter SWS is 54%. Si BP Sara is 52%. So, lamang lang ng 2 puntos si PBBM. Samantala sa Pulse Asia, again, fourth quarter survey. Ang trust rating ni PBBM is 47. Ang trust rating ni BP Sara is 49. Sa Publicus Asia, ang trust rating ni PBBM is only 23. Samantalang si BP Sara is 33. So, kunin natin ang average na trust rating ni PBBM sa tatlong survey groups. 54 sa SWS, 47 sa Pulse Asia, 23 sa Publicus. Ang average trust rating niya is 40%. Samantalang si BP Sara, ang trust rating niya sa SWS is 52, 49 sa Pulse Asia, 33 sa Publicus. Ang kanyang average trust rating sa tatlong survey groups, the same period, is 45. Okay? So, 5 puntos ang lamang ni BP Sara. Punta naman tayo kay Speaker Martin Romualdez. Hindi pa lumabas ang SWS, yung mga ratings ni Speaker Martin Romualdez. Kaya ang makompare lang natin itong Pulse Asia and Publicus Asia. Okay, sa Pulse Asia, ang trust rating ni Speaker Martin Romualdez is 21%. Sa Publicus Asia, ang trust rating ng speaker is 18%, making it a average of 19.5% ang kanyang trust rating sa dalawang survey group. Samantalang si BP Sara, ang trust rating niya sa Pulse Asia is 49, ang trust rating niya sa Publicus is 33, ang kanyang average is 41. So, makita nyo, ang lamang ni BP Sara kay Romualdez is 12%.
Malayo. Ang lamang ni VP Sara kay PBBM is 5%. Anong significant nito? Significance. Walang demolition job dito kay PBBM. Walang demolition job dito kay Speaker Martin Romualdez. Bagkus, puros papuri ang mainstream media sa kanila. Samantalang si VP Sara, alam nyo naman, mula pa nung mga mag 2 years na hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Halos lahat na ng pwedeng ibato kay VP Sara, ibato na putik o isyo na ibato na. Ako, ini-expect ko na talagang bababa ang rating ni VP Sara. Mag-nosedive. Lalo na nung yung tong nangyari kay Attorney Zuleika Lopez na maraming mga nangyari na medyo controversial na statements ni VP Sara. Sabi ko, delikado ito. Baka mag-boomerang sa kanya. Yes, nag-boomerang nga. Kailang yung pagbaba ng kanyang ratings, hindi masyado. Bumaba. Lahat sila naman bumababa. Kasi sa nangyayari ngayon, ang taong bayan nadidismaya na sa takbo ng gobyerno. So hindi lang si VP Sara ang bumababa, pati ang Pangulo, pati ang Speaker of the House, pati ang Senate President, pati ang Chief Justice, bumababa lahat. So, ngayon, naibato na lahat ang pwede nilang ibato kay VP Sara. Ano pa ba ang issue nila kay VP Sara? Kasi ang pinaka mabigat na issue nila yung confidential funds niya noong 2022. Tapos ito na, may impeachment siya. 3 So, despite sa grabing media, basta magbasa kayo ng balita sa mainstream media, ang lahat na hina-highlight yung alleged misuse ni VP Sara sa kanyang confidential funds. Kaya lang lumalabas na although may naniniwala na hindi magandang paggastos niya sa confidential funds, kaya lang may naniniwala rin na hindi, dahil hindi pa pinal ang observation ng COA na ibang pundo yan dahil confidential funds. So ibahin mo ang treatment sa confidential funds kaysa yung mga ordinaryong pundo. So, ano ngayon ang kinakaharap sa 2025 ni VP Sara? Meron ba siyang pag-asa na by 2025 pataas na ang kanyang rating? Yung naabot niya na yung pinaka-lowest point niya na hanggang dyan na lang. At kasi kung nasa ibaba ka, there's no way to go kundi pataas. Ano sa tingin nyo? By 2025, lalo na kung hindi matuloy ang impeachment ni VP Sara. Pag hindi matuloy, good. O kung manalo siya sa impeachment case, example, may akyat sa Senado at pag nagbuto ng Senado, acquitted siya. Ano sa tingin nyo? Buwelo na naman siyang pataas. Okay? So, sa tingin ko, posible. Dati, napakataas siya eh. Ang kanyang mga trust rating, nasa 70. O, ngayon, nasa 45 na lang. So, mababa na. O, yan na bang pinakamababa? At pag nalampasan niya ang impeachment trial niya, papataas na? Okay. So, to me, may pag-asa pa si VP Sara.
hindi pa siya nabibinay. Yun ang term ng isang political scientist, si political strategist si Mr. Alan Herman. Hindi pa siya maitutulad kay dating VP Gijo Marbinay na nung binanatan siya ng issue, pagbaba niya, wala na, hindi na nakabangon. Si VP Sara, according to this political strategist, malakas pa rin. He is a force to reckon with para sa 2028 national election. So, good luck po, VP Inday Sara.